Ang nakakalipad na elepante. Sa malayong gubat ng Kalimanya, may isang pambihirang elepante na ang pangalan ay Ellie. Siya hindi ordinaryong elepante sapagkat siya ay may kakayahang lumipad. Isang araw, habang si Ellie ay naglalakad sa paligid ng gubat, nakita niya ang mga ibon na masayang lumilipad sa himpapawid. Sana'y makalipad din ako tulad nila, sabi niya sa kanyang sarili. Habang naglalakad, nakarating si Ellie sa isang mahiwagang puno na kumikinang. Doon, nakita niya ang isang maliit na diwata na nagngangalang Dara. "Kamusta, Ellie?" sabi ni Dara. "Alam kong gusto mong lumipad. May isang paraan para magawa mo yun." "Nakakatuwa naman," sagot ni Ellie. "Ano ang dapat kong gawin?" "Kailangan mong maghanap ng 3 mahiwagang bulaklak na nakakalat sa gubat. Kapag nahanap mo sila, mabibigyan kita ng kapangyarihang makalipad." Puno ng kasiyahan, nagsimula si Ellie sa kanyang paglalakbay upang hanapin ang mga mahiwagang bulaklak. Ang una niyang pinuntahan ay ang masukal na bahagi ng gubat. Sa kanyang paglalakad, nakarinig siya ng mga tila iyak ng isang hayop. Agad niyang sinundan ang tunog at nakita ang isang batang usa na natrap sa isang mababaw na hukay. "Huwag kang mag-alala, tutulungan kita," sabi ni Ellie. Ginamit niya ang kanyang malakas na trunk upang hilahin ang batang usa pataas. "Maraming salamat, Ellie," sabi ng batang usa. "Sa pasasalamat ko, ituturo ko sa iyo kung saan mo matatagpuan ang unang mahiwagang bulaklak." Sumunod si Ellie sa batang usa hanggang makarating sila sa isang puno kung saan may kumikislap na bulaklak sa dulo ng isang sanga. "Narito ang unang mahiwagang bulaklak," sabi ng batang usa. "Ingat ka, Ellie." Matapos makuha ang unang bulaklak, nagpatuloy si Ellie sa kanyang paglalakbay. Sa susunod na bahagi ng gubat, nakarinig siya ng tawanan at hiyawan. Nakita niya ang grupo ng mga unggoy na naglalaro sa paligid. "Kamusta, Ellie? Ano ang ginagawa mo dito?" tanong ng isang unggoy. "Hinahanap ko ang 3 mahiwagang bulaklak," sabi ni Ellie. "Alam niyo ba kung saan ko matatagpuan ang ikalawa?" Tumawa ang mga unggoy at isa sa kanila ay nagsabing, "Alam namin. Pero kailangan mo munang sumali sa aming laro bago namin ipakita sa'yo." Bagamat pagod na, sumang-ayon si Ellie at sumali sa laro ng mga unggoy. Matapos ang masayang laro, ipinakita ng mga unggoy ang daan patungo sa isang mataas na puno. Nasa itaas ng puno ang ikalawang mahiwagang bulaklak. Sa tulong ng mga unggoy, naabot ni Ellie ang bulaklak at kinuha ito. "Dadalhin kita sa ikatlong bulaklak," sabi ng isang unggoy. "Halika, sundan mo ako." Habang naglalakad sila, napansin ni Ellie na palalim ng palalim ang kanilang pinapasok na bahagi ng gubat. Nagiging madilim at malamig. Nakarinig sila ng mahihinang ungol. Nakita nila ang isang tigre na sugatan at tila walang lakas. "Naku! Kailangan nating tulungan ang tigre," sabi ni Ellie. Agad niyang pinuntahan ang tigre at hinanap ang sugat nito. "Nais kong makatulong," sabi ng unggoy. "May alam akong halamang gamot na makakapagpagaling sa kanya." Sa tulong ng unggoy, natulungan nila ang tigre na maghilom ang sugat. "Maraming salamat sa inyo," sabi ng tigre. "Bilang pasasalamat, ituturo ko sa inyo ang ikatlong bulaklak." Dinala sila ng tigre sa isang kuweba na puno ng mga kristal. Sa gitna ng kuweba, nandoon ang ikatlong bulaklak na pinakamaganda sa lahat. Nang makuha na ni Ellie ang ikatlong bulaklak, bumalik siya kay Dara, ang maliit na diwata. "Nahanap ko na ang 3 bulaklak," sabi ni Ellie. "Napakagaling," sabi ni Dara. "Ngayon, gagamitin ko ang mahiwagang bulaklak upang bigyan ka ng kakayahang lumipad." Pumikit si Ellie habang binibigkas ni Dara ang mahiwagang mga salita. Bigla niyang naramdaman ang kakaibang pakiramdam sa kanyang mga pakpak. Nang buksan ni Ellie ang kanyang mga mata, napansin niyang may mga pakpak na siya sa likod. "Subukan mong lumipad, Ellie," sabi ni Dara. Dahan-dahang inangat ni Ellie ang kanyang mga paa sa lupa at naramdaman niya ang hangin na sumasalubong sa kanyang mga pakpak. Sa unang pagkakataon, lumipad si Ellie pataas, palayo sa lupa. Tuwang-tuwa siya sa kanyang bagong kakayahan. Lumingon siya at nakita ang kanyang mga kaibigan, ang batang usa, ang mga unggoy,
at ang tigre na masayang nagpapalakpakan para sa kanya. Salamat sa inyong lahat, sabi ni Ellie habang lumilipad sa itaas. Hindi ko ito magagawa kung wala kayo. Habang lumilipad si Ellie, nakita niya ang buong gubat mula sa itaas. Napakaganda ng tanawin at nakikita niya ang lahat ng kanyang mga kaibigan na naglalaro sa ibaba. Lumipad si Ellie patungo sa isang malaking lawa at doon siya bumaba upang magpahinga. Nakita niya ang kanyang refleksyon sa tubig at ngumiti. Ang galing-galing ko, sabi ni Ellie sa kanyang sarili. Nakakatuwa palang lumipad. Nang magpahinga siya sa tabi ng lawa, dumating ang isang grupo ng mga ibon. Kamusta, Ellie? Kami narinig na mayroon kang mga pakpak ngayon. Totoo iyon, sabi ni Ellie. Salamat sa tulong ng aking mga kaibigan at ng mahiwagang bulaklak. Sumama ka sa amin, Ellie, sabi ng isa sa mga ibon. Tutulungan ka naming matutong lumipad ng mas maayos. Sumang-ayon si Ellie at sumama sa mga ibon. Tinuruan siya ng mga ibon ng iba't ibang teknik sa paglipad, tulad ng pag-iwas sa malalakas na hangin at paglipad ng mataas. Habang patagal ng patagal, nagiging mas magaling si Ellie sa paglipad. Natutunan niyang lumipad ng mataas at mabilis. Minsan, nagkaroon ng isang malaking bagyo sa gubat. Nagulat ang mga hayop at naghanap ng ligtas na lugar na matataguan. Si Ellie, na ngayon ay sanay na sa paglipad, ay nagdesisyong tulungan ang kanyang mga kaibigan. Lumipad siya pataas at inutusan ang mga ibon na maghanap ng ligtas na lugar. Magtiwala kayo sa akin, sabi ni Ellie sa kanyang mga kaibigan. Tutulungan namin kayong makahanap ng ligtas na lugar. Pinangunahan ni Ellie ang grupo ng mga hayop patungo sa isang malaking kuweba na sapat para sa kanilang lahat. Doon sila nagtagpo habang bumabagyo sa labas. Matapos ang bagyo, lumabas ang lahat ng hayop mula sa kuweba. Salamat, Ellie, sabi ng tigre. Malaking tulong ka sa amin. Naku, walang anuman, sagot ni Ellie. Masaya akong natulungan ko kayo. Nagpasya si Ellie na gamitin ang kanyang bagong kakayahan upang tulungan ang iba pang hayop sa gubat. Nagkaroon siya ng layunin sa kanyang buhay. Isang araw, habang naglilibot si Ellie, nakita niya ang isang maliit na ibon na hindi makalipad dahil sa sugat sa pakpak. Huwag kang mag-alala, sabi ni Ellie. Dadalhin kita kay Dara upang magamot ang iyong pakpak. Dinala ni Ellie ang maliit na ibon kay Dara. Agad na ginamot ni Dara ang sugat ng ibon at muling nakalipad ito. Salamat, Ellie, sabi ng maliit na ibon. Dahil sa iyo, makakalipad na ulit ako. Patuloy ang paglipad ni Ellie sa buong gubat, tumutulong sa bawat hayop na nangangailangan. Naging tanyag siya sa buong gubat bilang ang nakakalipad na elepante. Isang araw, may dumating na malaking elepante na galing sa ibang gubat. Siya ay nagngangalang Elmo at napansin niya si Ellie. Kamusta, Ellie? Ako si Elmo. Narinig ko ang tungkol sa iyong pambihirang kakayahan, sabi ni Elmo. Kamusta, Elmo? May kakayahan akong lumipad dahil sa tulong ng aking mga kaibigan at ng mahiwagang bulaklak, sagot ni Ellie. Gusto ko ring matutong lumipad, sabi ni Elmo. Maaari mo ba akong tulungan? Oo naman, sabi ni Ellie. Magkasama tayong maghanap ng 3 mahiwagang bulaklak para ikaw din ay makalipad. Mula noon, nagkasama sina Ellie at Elmo sa kanilang paglalakbay upang makahanap ng mga mahiwagang bulaklak. Sa bawat hakbang ng kanilang paglalakbay, nagkaroon sila ng bagong mga kaibigan at natuto ng maraming aral. At sa pagtatapos ng kanilang paglalakbay, natutunan ni Elmo na lumipad, katulad ni Ellie. Magkasama silang nagpalipad-lipad sa himpapawid, masayang tumutulong sa bawat hayop na nangangailangan. At ang gubat ng kalimutan ay naging isang lugar ng pagkakaibigan, tulungan at kaligayahan.